Good morning, brothers and sisters in Christ. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga igsuon sa Visayas, Mindanao. Maayong buntag sa ating mga Ilocano na mga kapatid na imbag ng aldaw kada kayo amin. Kumusta po kayo? Parang ang hirap sagutin, no? Napakasimpleng tanong. Kumusta po kayo? How are you? Ayan. My dear friends in Christ, isa ho sa pinakadakilang handog, kaloob, biyaya, hamon ng ating Panginoong Jesus ang paghilo. God's grace of healing, which is more than cure. Kapag sinabi ho nating cure, it's simply physical. Oh, physical. Sa ating pagkakasakit, physically, illnesses, diseases. But healing is more dynamic, more integral. Kapag sinabi nating healing, hindi lamang pangkatawan, kundi pangkahalatan. Body, soul, spirit, mind. Relationships. Maganda ho tanungin natin ang ating sarili, ano hong aspeto ng ating buhay na gusto nating pagalingin, hilumin ng ating Panginoong Jesus. Ba? Mismo sa atin, personally, sa ating mga mahal sa buhay, yung ugnayan, relasyon natin dito sa opisina, ba? Iba-iba ang klase at mukha, forms of healing. Nabanggit na natin yung physical healing, emotional, relational healing, spiritual healing. Ba? Healing from our sins. Kung minsan, hindi lamang pari ang kailangan natin sa buhay. Kung minsan siguro, exorcist. Exorcist. O tignan nyo nga ang inyong mga katabi. Kailangan ba nila ng exorcist? And of course, we also have financial healing. Financial healing. Kahapon po yung aking kaibigan, single parent. Sabi niya sa akin, Father, ipagdasal mo naman ako, mabayaran ko yung aking mga utang. Ang hirap pa kapag single parent ka. No? Nakakapagod. Burnout is real, but Judith is more real. Sabi ko, sino Judith? Due date pala. Due date sa credit cards. Pambayad sa school, pambayad sa electricity, and so on and so forth. National healing. Diba? Kailangan natin ng paghilom sa bayan natin. Ngayon po, hindi ba, ang simula ng 92-day trial period of our Vice President, 92 days, di ba? 60 days for the prosecution, 32 days for the defense. Diba? Meron pa ho yung flood control project, di ba? O magsosona na po ang ating Pangulo. Di ba? Anong klaseng paghilom ang hinihiling at dapat hilingin natin sa Diyos? Alam niyo ho, bawat isa ho sa atin, may namang sakit. May sakit, may karamdaman, may kahinaan. Maaring alam ho natin yung sakit, karamdaman na yan. Alam po natin yan. Pero kung minsan, we are in denial. Alam po natin, alam po ng ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, pero may mga sakit, karamdaman na tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Kailangan ho natin ng biyaya ng Espiritu Santo for that grace of openness to receive God's healing. God can only heal what we are willing to reveal.
Ha? My dear friends in Christ, narinig po natin sa ating gospel reading today, Monday of the 14th week in ordinary time, the healing of two individuals. Una po, isang bata, the daughter of an official. Ikalawa, hemorrhagic woman, isang babae na dinudugo 12 taon, 12 years. You know, ang gospel reading po natin ngayon, the Gospel of Matthew. Pero sinasabi sa Gospel of Luke, itong hemorrhagic woman, papalit-palit ng doktor. Pero wala nagkapagpagaling sa kanya. Sabi sa Gospel of Mark, talaga namang wala magpapagaling sa kanya. At napagaling po siya ng ating Panginoong Hesus. Kapag sinabi nating healing episodes or miracles in the Gospels, it all points to the kingdom of God. No? Kapag sinabi nating kingdom of God, God's ultimate victory against all the enemies of life. And that includes diseases and illness. Alalahanin po natin na ang napagaling ng ating Panginoong Hesus ay 2 babae. Alam niyo during the time of Jesus, the Jewish society is a highly patriarchal society. Ibig sabihin, ang mga kababaihan ay second-class citizens. Wala sila sa priority list na mga dapat pagalingin. Pero si Jesus, pinagaling sila. Babae, lalaki, mayaman, mahirap, bata, matanda, makasalanan, banal, papagalingin po yan at pinagaling ng Panginoong Hesus. Unahin po natin ang pagpapagaling ng bata. Yung opisyal po, tatay, nagmakaawa. No? Pagalingin mo, hindi lamang pagalingin, buhayin mo ang aking anak. Ba? Dapat ang anak ang maglilibing sa magulang. Diba? Hindi ang magulang ang maglilibing sa anak. Diba? Na-witness po natin yan, yung hinagpis ng mga magulang, lalong-lalo na yung nanay nung 2 basketball player mula sa Ateneo. Diba? Si Rene Batterbonia at si Divine Adili. Diba? Na-witness natin yung kanilang hinagpis, luha, panaghoy, looking and searching for the truth. Diba? Ang hirap nun. Sino sa atin ang hindi nahabag sa kanilang mga luha? Pagmamakaawa. Diba? Ganun po yung nangyari sa gospel reading. Isang opisyal nagmamakaawa kay Jesus. Buhayin. Please, buhayin mo ang aking anak. No? Kasi yung mga anak, sila ang magpapatuloy ng misyon ng mga magulang. Sila ang mag-aalaga sa kanilang mga magulang sana kapag sila na ay tumanda. Pero nauna po yung anak. Diba? Ano po ang nangyari? Binuhay po ng ating Panginoong Hesus yung bata. It only means that He is God. Tanging Diyos lamang ang makakabuhay sa isang tao. Diba? Ngayon po, nung binuhay po niya, nagulat po yung mga tao. Kayo po nasa St. Peter.
Saint Peter kayo, di ba? Oh. Kayo ho ba, meron na ho kayong mga kliyente namatay, tapos biglang nabuhay. O sino ho dito yung mga morticians? Yung mga nag-iembalsa mo. Diba? Bago nyo ho gawin yung inyong trabaho, dapat yung doktor would certify that the person is clinically dead. O sino ho dito ang nag-iembalsa mo? Meron ho ba dito? O. Naka-experience na ho ba kayo ng patay na buhay? Wala. Wala. Wala pa. Wala pa. Diba? Oh. Patay na buhay. Tanging Diyos lamang makakagawa nun. Because He is a God of life, not death. Pero ang nangyari po doon sa bata was not resurrection. It was resuscitation. Ibig sabihin, yung bata namatay, binuhay muli, pero mamamatay muli. Pero si Jesus, namatay, nabuhay muli, nabuhay magpakailanman. Ba? Okay? Okay lang kayo? Handa na ba kayo na yung mga kliyente ninyo na namatay, mabubuhay? Ah. O kung buhayin yan ni Lord, handa ba kayo? Okay. That's number 1. Yun po yung unang pinagaling ng ating Panginoong Yesus. Ikalawa, a hemorrhagic woman for 12 years. Mantakin mo, 12 years. Isang taon pa nga lang. Isang buwan, isang week. Kapag tayo ay nagkasakit, parang, wow. Ba? Lord, please, give me a miracle 12 years. Naubos lahat ng savings sa doktor. Sabi ho sa Gospel of Luke. Diba? Oh. Ngayon, nagpapasalamat po tayo sa ating mga doktor. Diba? For the gift of science, the expertise of our doctors, nurses, diba? Medical practitioners, scientists. No? But again, may limits pa rin ang siyensya. Diba? Maaring napakayaman nyo, kaya nyong magbayad ng doktor dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, kaya nyong magpatayo ng ospital, left and right. Pero kung oras mo na, oras mo na. No? Ako po ay, meron pong mga kamag-anak na doktor. Kaya ho, nung ako po ay high school, gusto kong magpare. No? Sabi ng aking nanay, ayaw mo maging doktor, anak. O kaya businessman. Katulad ng mga uncle at auntie mo. Oh. May ibang plano si Lord sa akin. Di ba? Sabi siguro ni Lord sa akin, Paulo, hindi ka magiging doktor, pasyente ka lang. O, di ba? Hindi naman po ako nagdoktor, pero I would say I'm also a caregiver of souls. Di ba? Meron po akong kamag-anak, yung kapatid ho ng lolo ko. No? Siya po ay doktor, yung napang-asawa niya ay nurse, yung mga anak niya, doktor. Yung mga asawa ng anak niya, doktor rin. Diba? Nung naghihingali po yung aking lolo, it's a team of doctors, the best doctors. Pero sabi nung aking uncle na anak niya, alam mo, Father, God is the ultimate doctor and healer. We surrender. Diba? Kuminsan ho, hindi ba? Even among medical experts, conflicting medical opinions. Diba? Divergent, conflicting. Kuminsan magpapagamot ka,
magpapa-opera ka, kailangan mo ng clearance, iba-ibang doktor. Diba? Cardiologist, gastroenterologist, anesthesiologist, ano pa? Diba? Pulmonologist. Kung minsan kapag hindi nagtutugma, hindi ho maisasagawa ang operasyon. Diba? Kung minsan nagkakaiba. Diba? May pambayad ka nga, pero parang walang clarity sa medical diagnosis. Lalong-lalo na kapag wala kang pambayad sa doktor. Diba? Ito po, yung nangyari sa hemorrhagic woman. No? Pinagaling po ng ating Panginoong Hesus. Automatic. Matic. Diba? Ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesus muli ay Diyos. Dalawang karamdaman nung babae. Number one, she is physically sick. Second, she is emotionally sick. Bakit? Kasi dinudugo po siya. At that time, bawal hong lumapit sa kanya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan. She is ritually unclean. Biruin mo, walang klaro sa iyong sakit, tapos nilalayuan ka pa at dapat layuan ka ng iyong pamilya, ng iyong mga kaibigan. Samantalang ang ating Panginoong Hesus, nilapitan siya. Pinahintulutan siya na hawakan ang laylayan ng damit. No? Etong hemorrhagic woman was desperate. Sabi niya, mahawakan ko lamang yung laylayan ng damit ng ating Panginoong Hesus, gagaling na ako. No? It was an ornamental thing. Doon po sa damit, nakadugtong doon sa damit ng ating Panginoong Hesus. O sino po sa inyo dito ang mga deboto ng Nazareno? Taas ang kamay. Nazareno ng ating mahal na ina? Hindi ba kung minsan gagamit tayo ng panyo, ipupunas natin doon sa imahe ng Nazareno? Pagkatapos ho, yung panyo na yon na ipinunas, ipupunas rin po natin sa bahagi ng ating katawan na may sakit. At andun yung ating pananampalataya. No? Hindi po yung panyo, hindi po yung laylayan ang nagpagaling, kundi yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos, at yung pananampalataya ng tao. Yun po ang nagpagaling. Mga kapatid, 4 na qualities po ng healing. Okay? Number 1, the healing of our Lord Jesus, tangible. Nahahawakan, nakikita, nararanasan. It's not something abstract. It's concrete. Oh, sige nga, tapikin nyo nga yung inyong katabi. Tapikin nyo, tulog po siya. Oh, may healing power ho ba yan? Ha? Nararamdaman nyo ba yung healing power? Medyo ho ba na kuryente ho kayo? Ha? The healing miracle of our Lord is tangible. Nahahawakan. Ikalawa, it is something transcendent. Nag-uumapaw. Nangunguna. Biruin ninyo, kayang maging daluyan ng pagpapala ang isang damit
o laylayan ng damit. Anumang nakadugtong, nakadikit sa kabanalan ay maaaring maging daluyan ng pagpapala. So kayang gamitin ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan, kadakilaan, anumang nakadikit na bagay, tao sa isang banal. Okay? God can use what? People. God can use doctors. God can use priests, holy people. God can use nature. Diba? Kuminsan ang kailangan natin, yes, kailangan natin ng mga doktor, kailangan natin ng gamot, pero kailangan rin natin ng nature para gumaling, sunlight, maligo ka sa dagat, pumunta ka sa garden, andyan ang paghilom. Magdasal ka, mangumpisal, andyan ang paghilom. Diba? Okay lang ba kayo? Oh. So that's number one. It's tangible, transcendent, triumphant. Nagwawagi ang kapangyarihan ng Panginoon. And of course, the fourth T, transformative. Nagpapanibago. Kung pinagaling ka ng Panginoon, dapat, nawa, may pagbabagong handog. At kaloob, at epekto yung pagpapagaling na yon. So, tatlong bagay. It's all about grace. Kaloob po yan ng Diyos na hilumin tayo. A person can be cured, but not healed, inasmuch as a person can be healed, but not necessarily receive the gift of cure. Diba? Yung isang cancer patient nga, mamamatay na nga siya. Sabi niya, alam mo, Father, mahirap magkaroon ng cancer. Lalong-lalo na yung pancreatic cancer. Walang lunas. At kung meron kang pancreatic cancer, it's late to be diagnosed. Para ho yung pari namin, may pancreatic cancer, ilang buwan lang. Pero ho yung kanyang mga kapatid, may cancer rin. Siguro ho yung cancer is something genetic. Kasi yung pari ho namin, yung kapatid niya, 2 o even 3, may CA, iba-ibang CA. Lahat po sila namatay. Aba, para rin po siya yung magulang doon sa Ebanghelyo. Yung nanay po nila, buhay pa. Last woman standing. Diba? Mahirap magkaroon ng cancer. Sabi nitong cancer patient, Father, I am in terrible pain, but I am at peace. Diba? Maaring may sakit ka, malubha, pero may kapayapaan sa iyong puso. There is that grace of acceptance, surrender. That is why there is healing. Diba? It's a grace from God. Second, choice, decision. Diba? It takes two to tango. Lagi ko pong naalala yung aking kaibigan na nagdadialysis. Ngayon ho ba, di ba, libre na ang pagpapadialysis. Tama? Yung aking kaibigan, pagkatapos ho ng dialysis, nagso-soft drinks. Sabi niya sa akin, Father, basta soft drinks, heaven. Sabi po nung asawa niya na nagbabantay sa kanya, yun na nga, Father binibigyan ko na, pinapayagan ko na. Kasi kung namatay siya, at least happy siya. Diba? Healing, it takes two to tango. We have to cooperate with our doctors, with our people entrusted by God, and people sent by God to assist us in our journey of healing. And finally, the third one, journey.
may mga paghilom sa ating buhay, kailangan po tayong maghintay. We have to trust the process. Hindi po minamadali. Sa Ebanghelyo po, automatic yung healing ni Jesus. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, automatic. Sometimes, it should undergo a specific process. Journey. Diba? Like emotional healing. Yung pagpapatawad, hindi po yan minamadali. Hindi po yan overnight. Kayo ho ba meron kayong dapat patawarin? Saint Peterians, meron ba kayong dapat patawarin? Nandito ba sila? Kasama nyo ba sila every Monday? Yes or no? Ha? Nandito ba sila? O every Monday po kayo nagkikita? Anong Monday ho? You know, pwede nyo silang lapitan. Pwede nyo muna silang ipagdasal. Pinagdarasal nyo ba yung mga taong nakasakit sa inyo? Yes? No? Ano po ang dasal nyo para sa kanila? Let's not go there, Father. Diba? Well, maari po natin silang ipagdasal. It may not change them, but perhaps our prayers for the people who hurt us may change or transform us. So mga kapatid, muli po nating hilingin sa Diyos ang biyaya ng paghilom. God's grace which is tangible, transcendent, triumphant, and transformative. Nahahawakan, nararanasan, no? Nagpapanibago, nagtatagumpay, nangunguna. And of course, it's above all grace, decision, journey, process. We have to trust the process. We have to trust the hands of God. No? Amen. Palakpakan po natin si Lord. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.